Hello guys, good evening. Welcome back to my channel, Mami Grace at Ko Vlog. Kung hindi pa po kayo nakakakuha ng PWD ID at hindi nyo po alam kung ano ang requirements, baka po sakali itong video ito ay makakatulong po sa inyo. Hi guys, ituturo ko po sa inyo ngayon kung ano po yung requirements sa pagkuha ng PWD ID. Kasi po si Liam, di ba si Liam ay meron siyang autism. So, nung na-diagnose si Liam na meron siyang autism, napapabilang na po kasi siya doon sa mga person with disability. So, kailangan po talagang ikuha siya ng ID para sa PWD ID niya. So, hindi ko po alam kung paano ang proseso dati kasi first time ko naman kumuha. So, sa pagre-research ko, sa pagbabasa-basa ko, nag-research ako kung paano yung gagawin, ganun. Napapag-alaman ko po na dapat daw sa munisipyo, ganon. So, ang requirements po doon ay may diagnosis ka kung ano yung dahilan kung bakit magiging yung disability niya, kung ano yun. So, yung kay Liam, dahil nga nakalagay dito, ito yung ID niya, yan. Yung kay Liam kasi is learning disability kasi nga mayroon siyang autism. So, ang ginawa ko, pupunta ako sa barangay kasi isa sa requirements para mabigyan ka ng PWD ID ay Certificate of Residency. So, kailangan residency ka sa isang barangay o sa isang lugar para makakuha ka ng PWD ID. So, ang ginawa ko, kasi akala ko talaga doon pa sa munisipyo pupunta. So, ang ginawa ko, pumunta po ako sa barangay namin kung taga San Antonio po kayo, San Antonio, Binyan, Laguna. Kung taga San Antonio, Binyan, Laguna kayo at hindi pa kayo nakakakuha at mayroon kayong kamag-anak na may disability na wala pang PWD ID, ay maaari po kayong kumuha sa may barangay San Antonio. Kung kayo po ay taga San Antonio, pwede pong kumuha doon ng PWD ID. Napakabilis po at pag pumunta ka doon, agad-agad bibigyan ka ng form, ganon, requirements. Pag naibigay nyo na po sa kanila yung requirements, agad-agad po maibigay na po sa inyo yung PWD ID. Kasi po, yung katulad po ng kay Liam, kasi kinuha ko siya ng Webes kinabukasan, andyan na kaagad. Ang ginawa ko po, nagpunta po ako sa barangay. Syempre wala pa nga po akong kaalam-alam doon. Sabi ko, kasi pagdating niyo po sa barangay sa labas, may anong purpose mo, ganon, magpipill up ka, kung ano ang kukuhanin mo, ganon. So, pinilapan ko po yung isang form na maliit lang, at saka, pagdating ko po doon, mayroon nang nagtanong sa akin, anong kailangan niyo ma'am, ganon. Nakita ko po yung kakilala ko doon, si Irene. Shout out kay Irene sa Landanan. Talagang sabi niya, ate, bakit nandito ka? Sabi ko, kukuha ako ng Certificate of Residency. Bakit? Syempre nakimaritis na rin ako. Sabi ko, kasi yung anak ko may autism, kukuha ko ng PWD ID. So sabi niya, ate, dito ka na, mag-fill up ka na ng form, ka na, ganon. Sabi niya, kaso lang ate, sa hapon pa nadating yung kasi hapon pa ang naandito kasi kaso sa PWD ID. Sa hapon pa daw naandoon sa office. So, ang ginawa ko, bumalik ako, pero yung mga requirements, binigyan na ako ng mga
requirements. Ito nga yung requirements sa akin. Binigyan na ako ng form na pipil-upan. Tsaka yung diagnosis ni Liam, kung ano yung na-diagnose sa kanya, yun nga, yung may autism siya. Tapos 2x2 ID picture. So nagpa-print pa ako sa nagpa-print pa ako ng picture ni Liam para sure. Tsaka yung form, bibigyan kanila ng form para fill-upan. Tapos may maliit doon na nakalagay. Halimbawa kasi bata pa si Liam, hindi pa siya marunong magsulat ng signature. Thumb mark muna yung nilagay ko. Doon din nakalagay doon sa papel. Thumb mark at saka certificate of residency. So yun nga, certificate of residency. Okay, ulitin ko po kung ano yung mga requirements na ibinigay ko. Yung diagnosis po from doctor, kung ano yung disability niya. Since kay Liam, diagnosis kay Liam yung ASD, yun, sa kanya. Tapos 2x2 ID picture. Pilapan niyo po yung form na ibibigay, tsaka yung thumb mark or pirma nung bata po, or kaya yung kung kaninong ID po na nakapangalan yon. Tapos certificate of residency, yun. Umuwi po muna ako, inasikaso ko yung mga requirements ni Liam. So pagdating ko sa bahay, isa ko na naka-file na. So halos kompleto na lang naman, picture na lang niya ang kulang. So ang ginawa ko, nag-print na rin ako. Ko lang talaga yung kanyang requirements lahat. So after noon, bumalik ulit ako doon sa barangay. Pagbalik ko doon sa barangay, pagdating ko, naandun na po yung mag-a-assess sa akin, yung pagbibigyan ko ng form at mag-asikaso doon sa munisipyo. Kasi akala ko po talaga ako pa mag-aasikaso sa munisipyo. Ang kagandahan po ay mayroon na pala dito sa Barangay San Antonio. Kung kayo po ay taga Binyan, Laguna at nakatira sa Barangay San Antonio at wala pa kayong PWD ID, inyong kamag-anak or sino mang kakilala, pwede po talagang kumuha doon sa Barangay San Antonio. Kumpletuhin nyo lang yung requirements, ibigay nyo po doon. At ang maganda pa po kasi ang nag-asikaso po sa mga PWD na kumuha ng ID ay isa rin pong PWD. So nakakatuwa, kahit PWD ka, binigyan nila ng pagkakataon makapagtrabaho. Yun. Sila din po nag-aayos, kaya sabi ko, ang ganda naman ng yung kumbaga kahit na PWD sila, serve pa rin sila sa kanilang constituent, sa kanilang mga kabarangay. Yun. So ang nag-asikaso din po sa akin ay PWD din. Yun. Nung naibigay ko na lahat ng mga requirements ko, sabi, at tawagan na lang po kayo, ma'am, o kaya iti-text kayo. Yun. Kung naandyan na po yung card, antahin nyo na lang. So, Webes ko siya kinuha. Pagdating ng Biyernes ng umaga, sabi, may text na kagad, ma'am, ganito, pwede na i-claim, gano'n. So, ang bilis. Ang bilis ko nakuha. Ito yung ID ni Liam. Yan. Ang bilis ko nakuha. Kaya, kayo, kung wala pa kayong PWD ID at kailangan nyo kumuha, ay sa San Antonio, kumuha na kayo. So, yun lang po yung ating video for today. Sana makakatulong po at mabigyan po kayo ng magkaroon po kayo ng impormasyon para po sa pagkuha ng PWD ID. Kung wala pa po, yun po yung mga requirements. Pwede nyo pong gawin, and hindi ko po alam sa ibang lugar kung paano ang proseso, pero ito pong proseso ko po ay dito po sa San Antonio, Binyan, Laguna.